Good day, ma'am. I am Reynold I. Miranda, and today I will be presenting what I have learned about biological theories of crime. In this presentation, I will explain what biological theories of crime are. What are biological theories of crime? To begin, let us first understand what biological theories of crime are. Bisa ako na sabtan, ang biological theories of crime nagpasabot na may mga biological factors na mahimong makaapekto sa pamatasan sa isa ka tao, pero dili nagpasabot na ang isa ka tao mahimo dayon na kriminal tungod lamang sa iya biological characteristics. Like sa makita sa side, may tulo ka important factors na kinahanglan tan-awon. Una is biology, sunod is environment o personal choice. Sa biology, include the genes, hormones o uban pa na natural na aspeto sa lawas. Ang environment nagpasabot sa pamilya, barkada, eskwelahan o komunidad na may impluwensya sa pag-build sa kinaiya sa isa ka tao. Ang last, personal choice, ini ang mga desisyon na gihimo kada individual. So ang criminal behavior dili resulta sa biology lamang kundi sa kombinasyon sa biological factors. First factor is genetics. Ang genetics is sa mga traits or kinaiya na masunod gikan sa atong mga parents. According to the studies, may pipila ka inherited traits na mahimong may influensya sa impulsiveness o aggressive na pamatasan. Pero ato makita sa side, ang environment may dako na papel gyapon sa pag-build sa kinaiya sa isa ka tao. Ang madayaw na pagpadako, edukasyon o positive na palibot makatabang para malikayan ang dili madayaw na pamatasan. So ang genes mahimong makadugang sa posibilidad o risk sa pipila ka kinaiya, pero dili ini ang direct na hinungdan sa krimen. Ato makita sa slide, crime is never caused by genes alone. Then second factor is hormones. Ang hormones amo ini ang important na papel sa pagkontrol sa emosyon, mood o niya behavior. As you can see sa flow ng diagram, ang hormones makaapekto sa brain dayon sa emosyon. Pag sa ato lihok, for example, testosterone, isa ka hormone ang mahimong may kalabutan sa mas agresibong pamatasan sa tao. Ang cortisol, hormone na makatabang sa pag-manage sa stress o sa reaksyon sa lawas sa lisod na sitwasyon. Third is biological theory. Makita nato ang diagram, timbangan ini na theory nagpakita na ang biology o environment kinahanglan tan-awon na magkaiban para masabtan ang criminal behavior. Sa left side, makita ang biology na bilong ang genetics o hormones. Sa right side, makita ang environment like pamilya, barkada, eskwelahan o komunidad. Ang mahinungdanong ideya nan ini amo ang criminal behavior resulta sa interaction sa biological o environmental factors, dili lamang sa isa ka aspeto. For example, sa left side, teenager A, bisan may inherited impulsive traits, supportive ang iya pamilya, madayawan iya edukasyon, positive ang iya mga friends. Tungod nan ini, makakat-on siya sa pagdala sa emosyon o makalikay sa kriminal na
panghitabo. Sa right side makita si teenager B, nagdako siya sa isa ka violent na neighborhood, dili madayaw ang impluwensya sa barkada ug kuwang sa guide ng pamilya. Tungod nan ini mas taas ang posibilidad na mapil siya sa criminal activities. Reflection, una na sabtan ako ang biological mahimong makaapekto sa behavior, pero dili ini ang magbuot sa kaugmaon sa isa ka tawo. Ikaduha ang environment, personal experience og mga desisyon may dako na papel sa kinaiya ug pamatasan kada individual. Ikatulo ang criminal behavior, dili kon pasabot na tungod sa isa lang lamang ka factor, kinahanglan tan-awon ang kombinasyon sa biology, environment o personal choices para masabtan ang tinuod na hinungdan. As a criminology student, nakita na ako na importante ang biological theory of crime tungod kay makatabang ini sa mga criminologist o law enforcement officer na masabtan ang mga possible na hinungdan sa criminal behavior. Tungod nan ini makahimo sila og mas epektibong mga pamaagi para sa crime prevention o intervention o rehabilitation. Dili lamang mag-focus sa punishment, ini na leksyon nagtudlo sa ako na ang isa ka tao dili angay hukman bis lamang sa iyang biological characteristics. Kinahanglan sab tan-awon ang iya natibuk-an na sitwasyon sa iya kinabuhi.